Sana naman po, maawa naman po kayo sa mga farmers na kagaya namin. Paano pa kami tatanim? Ang binhi ng mais, ang mahal-mahal. Ang abono, mahal, ang spray, ang mahal. Ang pagpa-harvest namin ng mais, 50 o 50 pesos yung sako. So ano pa ang matitira sa amin kung ang presyo ng mais, 10 piso lang bawat kilo? O sana naman po, ilagay nyo din dito sa ano nyo, sa isip nyo. Kawawa kaming mga farmers. Ano pa ba ang kaya naming ibili ng binhi, abono, pang spray, pang bayad sa tao, kung ganun lang ang presyo ng bilihan ng mais sa merkado? Sana naman po yung mga traders natin dyan, isip-isipin nyo din kung kayo ang sa kalagayan namin. Hindi yung kayo lang ang nabubuhay. Sana po isipin nyo rin, dahil kami kumakain din kami ng kanin sa araw-araw. Gumagastos din kami. Ang pamasahe sa mais papunta sa may pinagbilhan ng mais, napakamahal. 120 per sack. Oh, ano pa ang matitira sa amin? Hintayin namin ng 4 na buwan bago ma-harvest. Tapos kung may bulok-bulok lang na kaunti, hindi nyo pa bilhin, ibalik nyo pa. Ipabalik pa sa amin. Sana naman po, bigyan nyo rin ng hustisya yung mga farmers. Yan oh. Oh. Sino pa ang magtatanim dyan? Dapat ngayon yan mataas na yung mais. So wala kaming ibili dahil yung gastos namin noon na nagtanim pa lang kami, yung mais umabot ng 18 ang kilo. Pa, nakakadismaya kayo. Sana naman po ilagay nyo din sa isip nyo. Oh, ayan oh. Oh, maisan yan. Oh, di ba? Ah, andun pa. No. Ayun, amin din yan. Walang mag-harvest. Dahil sabi ko, 30 na lang ang sako. Dahil ang presyo ng mais, 10 kilo lang bawat isa. O sino pang mag-harvest dyan? Ha? Na kung ganun ang presyo ko, pabayaan ko na lang yan na mabulok. Yan. Pabayaan ko na lang mabulok ang mais dyan. Kaysa ibigay ko sa inyo na halos hingiin nyo yung presyo. O ayan o. Ayan. Puro maisan lahat yan. Grabe naman kayo. Sana naman po yung sa gobyerno natin, bigyan nyo rin ng halaga yung halaga ng pagod ng mga farmers na kagaya namin. Huwag yung kayo lang ang aangat. Kaya dito sa Pilipinas walang aangat na farmers. Hindi kagaya sa ibang bansa. Kapag farmers ka doon, mayaman ka. Pero dito kapag farmers ka, talagang lubog ka sa utang. O di ba? Paano na lang yung utang mo sa tindahan na abono, pang spray, pang bili mo ng sako, pag sa dryer, bagyuhin pa sa dryer. Sas, nakpo sa inyo. Kagaya nung dito sa may baboy din namin. Nung wala pang baboy masyado, grabe kamahal. Pag may baboy ka na, may isip na mura na ang baboy. Sus, nakpo. Oh, ilagay nyo din sa isip ninyo. Sana naman po, bigyan na po natin ng konsiderasyon yung mga farmers. Oh, di ba? Yung sa mga taga-DE, sa mga taga-Malacanang dyan, sana naman po mapansin nyo naman po kami. Oh, yan. Dito, puro na yan oh. Mga maisan sana yan lahat. Pero anong itanim namin dyan? Na hindi na kami makabili ng binhi at saka abono, pang spray sa hilamon. Tapos pag ma-harvest, ang mura-mura ng presyo sa merkado. Yung mga trader natin dyan, sana naman po, bigyan nyo naman po, pansin yung mga farmers na kagaya namin. No, mamaya pakita ko sa inyo yung mais doon. Nabali na yung nakayuko na yung bunga dahil walang mag-harvest, dahil ang mura-mura ng bigay ko sa pag-harvest. 30 ang sako, walang lalaban sa 30 ang pasako. Dati 70 ang sako, pinapakain pa namin dahil okay ang presyo. Pero pag i-deliver mo na, 3 araw pa na i-deliver mo na lang, bababa bigla yung mais. Di ba? Napakasakit isipin na kapwa Pilipino naglulukuhan. Oh, kita nyo yan oh, napakalawak niyan. Isipin nyo kung magkano ang gastos dyan. Utang yan. O anong ibayad namin dyan? Kung ganun lang ang presyo ng mais, 10 piso. Ay nako naman. Sana man po mapansin nyo rin po kami. Na kaming mga farmers, kami ang nagpapayaman sa inyo. Pa!
baka walang gana kayo, umagang-umaga, pinapainit yung ulo ko. Tulad nung dineliver namin yung isang araw, hindi nyo binili dahil may bulok-bulok. Oh, hindi siyempre magbulok-bulok yon dahil tinamaan ng bagyo. Tapos bilihin nyo lang, isiti ang kilo. Ay, sus, saan ba ang utak nyo? Sa tampalampakan ba? Ano klase kayo mga traders kayo?